Part 15, Kriza. Nasa kay Kriza ang mga mata nitong malamig ng binibigay ng mga paninitig. Alex, iho, nariyan ka pala. Halika na't sabay na tayong pumunta sa silid ng fiancé mo. Mauna ka na, Mom. Ha? Bakit? Halika na, sabay na tayo. Giit pa ng ginang na akmang lalapit na sa anak. Hindi mo ba ako narinig, Mommy? Ang sabi ko, mauna ka na. Tumaas na ang boses ni Alex na nagpatigil sa paghakbang ng ginang. Napapahiyang napangiti na lang ang ginang na lumingon pa kay Kriza. Tinanguan lang siya ng dalaga. Nakayoko ang ulo, tumalikod ang ginang at iniwan na ang dalawa. Talaga, Kriza? May mga manliligaw ka? Sino? Ang future brother-in-law ko ba? Wala ka nang pakialam kung sinong tinutukoy ko. Bakit kailangan ko mag-explain sa'yo? Nakalimutan mo yata wala na tayo. Pag-uusapan na nga ang kasal ninyo. Sumunod ka na sa kanila. Late ka. Di intensyon ni Kriza na asarin si Alex pero gusto niyang isampal sa mukha nito na hindi niya na ito gusto. May natira man sa pagmamahal niya, konti na lang dahil nasa proseso pa rin siya ng pagtanggap. Ganoon naman yata kapag nagmahal ng tapat, hindi basta-basta nauubos pero unti-unti nababawasan. Alam ko namang hindi mo pa ako nakakalimutan, pero pwede ba? Huwag ang future brother-in-law ko para pasakitan ako. Gusto mo yata makasal sa kanya para makita mo pa rin ako sa bahay nila. Excuse me? Masyado ka namang feeling. Anong tingin mo sa'yo, gold para pang hinayangan ko? Kung tutuusin nga, wala ka namang mabuting na idulot sa buhay ko. Tingnan mo nga, dinamay mo pa si Papa sa kabila ng pagiging mabuti namin sa pamilya mo. Sa'yo, hindi ba? Ganyan kang uri ng tao. Take my advice, Kriza. Tigilan mo ng pakikipagkita mo sa kapatid ng fiancé ko. Hindi kayo bagay. Isa pa, masasaktan ka lang sa kanya oras na... Talaga? Anong pinagkaiba mo sa kanya? Wala. Teka, kung ikukumpara ko siya sa'yo at kung papipiliin ako sa inyo, siya ang pipiliin ko. Ano? Naikiyom na ni Alex ang kamao. Bakit? Mas tao siya kumpara sa'yo na bagamat magaspang ang ugali may puso. Tumalikod na si Kriza. Ayaw niya nang kausapin ng lalaki lalo pang at walang kwenta nang lumalabas sa bibig nito. Ngunit agad din siyang natigilan. Talaga? Taong may puso? Kung gano'n naman, bakit di niya nalang tinulungan sa kaso ng papa mo? Bakit pinasa ka sa ibang abogado, ha? Humalakak pa ito na parang aasar. Sige, piliin mo siya. Isang araw pagsisisihan mo ang ginawa mong pagpili kay Bayaw. Matapang ang mukha, humarap na si Kriza kay Alex. Gigil na gigil siya rito. Daig pa nitong manok na pumuputak matapos na umitlog. Anong dapat kong pagsisihan? Hindi kita pinili? Hindi ko gagawin yon. Kung ano man maging desisyon ko, wala kang pagsisisihan dahil ginusto ko at isa pa, anong mawawala sa akin? Meron pa ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alex. Alam niyang birhen pa ang dating nobya at ayon ang tinutukoy niya. Ngayong sinabi na nito na wala nang magwawala, naiinit pa ang ulo niya habang naiisip ang halikan nila ni Nick. Ibig sabihin ba nito may nangyari na sa kanila kanina mula nung iwan niya? Kriza! Akmang hahabulin niya ang dalaga ng pagmarcha nang humakbang papalabas pero natigilan siya na mag-vibrate ang cellphone. Irritableng sinagot na yon habang ang mga mata niya nakatuon pa rin sa bulto ng ex-girlfriend. Nati, nasan ka na ba? Ang sabi mo pupunta ka na. Narito ng mga magulang at kapatid at mommy mo. Hinihintay ka na. Mariing pinikit na ni Alex ang mata na ilang segundo. Pilit na ikinakalma ang sarili. Narito na ako. Kakapasok lang ng ospital? Okay, pakibilisan na lang, babe. Lumambing ang boses ni Nati sa... Sinabi ni Alex. Matapos manggaling ni Kriza sa music center at sa restaurant upang magpaalam na hindi makakapasok sa araw na yon, nagtungo siya sa detention center para bisitahin naman dito ang ama. Umitim to at pumayat pero batid ng dalaga na wala itong ibang nararamdamang sakit sa kanyang katawan. Bumagsak lang timbang nito sa hakulangan ng pagkain. Yun lang ang kanyang napuna bukod doon wala na. Kamusta na po kayo dito, Papa? Tanong niyang pilit nang umiti upang ipakitang masaya. Eto ngayon, gaya na nakikita mo. Kailan ba ako makakalabas dito, anak? Miss ko na ang labas. Nag-iwas ng tingin si Kriza sa kanya. Di niya mapigilan na mamuo ang luha sa mga mata. Huwag po kayo mag-alala, Papa. Sa susunod na pagbisita ko dito, kasama ko na po si Tita. Kamusta na nga pala siya? Ayos lang po, nag-aalala din sa'yo pero ginagawan ko ng paraan para mailabas na kayo. Sabihin mo, alagaan niya ang sarili niya para
Magbisita ko dito kasama ko na si tita. Huwag siya magpapabaya at kapag pumangit siya kamo, papalitan ko siya ng bago at ng sariwa. Natawa na doon si Kriza. Alam niyang way lang yun ng ama para pasayin siya. Matagal niya na tong kilala na ayaw nitong inaalala siya nilang dalawa ng kanyang madrasta. At parang hindi mapahiya ang ama, ay malakas na siyang tumawa na hindi man lang umabot sa mga mata niya. Sige po, Papa. Kayo rin po, alagaan ninyo ang sarili ninyo at baka mapalitan din kayo ni tita kapag kayo naman ang pumangit habang naririto. Ganti niyang biro sa amang tumawa lamang. Ganon? Aba, kumakapit ka na sa kanya ngayon ha? Tumawa lang si Kriza na tinitigang muli ang ama. Hindi rin nagtagal doon si Kriza at nagpaalam na rin na uuwi na ng bahay. Hindi niya sinabi sa ama ang tungkol sa kidnapping at baka makapekto pa ito sa mental health ng ama na alam niyang hindi na stable dahil sa nangyari. Umuwi na siya ng bahay at ang tanging paliwanag lang ni Kriza sa madrasta kung bakit di nakauwi na nagdaang gabi ay kay Rita siya natulog. Ayaw niya rin na mag-alala pa ang ginang kapag nalaman itong totoong nangyari sa kanya. Pasalamat na lang din si Kriza na naniwala naman ang madrasta sa naging alibay niya. Pasensya na talaga, tita, kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo na maayos kahapon. Biglaan po kasi at isa pa, wala pong signal. Hindi makatotohanang pangangatwiran niya na hindi na makatingin ng diretsyo sa madrasta. Ayos lang, iha. Basta't ligtas kang nakauwi, yun naman ang mahalaga. Alam ni Kriza na may napansin itong iba sa kanya, gaya ng ilang pasa sa kamay niya dahil sa higpit ng taling ginagamit sa mga kamay niya at ilang galos sa katawan, pero hindi na ito nagtanong. Mapanuri na lang siyang pinasadahan ng tingin at saka pinalampas na lamang. Opo, tita. Lagi ako mag-iingat. Nagpatuloy ang pagiging busy ni Kriza simula kinabukasan after ng araw na yon. Bumalik siya sa pagtuturo sa music center, sa gabi naman part-time sa restaurant. Nagdagdag din siya ng ilang student na tinuturuan niya privately ng iba't ibang instrument. Nakakapagod pero malaking income niya kung kaya naman bawing-baway ang pagod niya araw-araw. Sakripisyong malalalang talaga ang kailangan at pasasaan, magiging ayos din sa kanilang lahat ng pamilya niya. Makakaipon siya, magagawang mailabas nilang ama. Lumipas ang isang linggo na hindi namamalayan ni Kriza. Sa linggong ito, hindi niya nakita ni Anino ni Nick. Ngunit nakita niya ito sa entertainment section ng pahayagan at sa social media na pakalat-kalat. Nalaman niya, papunta pala ito sa Palawan, base sa lugar ng tags kaya't marahil hindi siya nakitang aali-aligid. Makikita rin sa mga nagkalat na videos ng araw na iyon ang pagdalo ng abogado sa isang celebrity cocktail party na putol-putol ang clips. Nasa bakasyon pala siya. Tanging nausal ni Kriza habang tutok ang mga mata niya sa screen ng cellphone. Medyo nalungkot na wala pa doon sa lugar ang lalaki at hindi niya alam. Sa mga larawang kalat na kalat, lumabas pa ang kagwapuhan ng abogado. Kahit simple lang ang suot nitong casual na itim na suit at ang pangilalim naman ay isang Snow White accordion shirt. Sa tabi niya, sa bawat larawang iyon, hindi nawawalang isang magandang babae na kung makangiti akala mo nanalo sa loto sa laki. Palaging nakaangkla ang kamay sa braso ni Nick. Minsan naman nakahawak ang abogado sa kanyang bewang na parabang perfect couple ang dalawa. Napaka-chick boy niya talaga. Sa bagay, wala naman siyang girlfriend at saka ano pa ba ang aasahan ko sa kanya? Hindi naman porket nag-kiss kami, may relasyon na kami kaagad. Himatok ni Kriza na hinaplos pa ang kanyang labi habang tinititigan niya ang larawan nito. Kilala ang artistang iyon na isang first-line female star na nanalo ng Best Actress Award kamakailan lamang. Sikat na sikat sa madla, nasa peak ang kanyang career kung baga. Nag-uhumiyaw ang mga mata ng babaeng yon na gustong-gusto niya si Nick. Pakiramdam ni Kriza gusto niyang dukutin ang mga mata nito na malagkit ang tingin. Iba pa sa mga comment section ay nirereto sila sa bawat isa dahil pareho naman daw silang walang kasintahan at sobrang kinaiinisan niyo ni Kriza. Parang gusto niya silang replyan ni isa na hindi bagay ang dalawa. Kung kaya't hanggat maaari wag nilang iship dahil sa nakakainis sobra. Bakit pa labas sila ng labas sa newsfeed ko? Hindi ko naman sila hinahanap. Irritableng tanong ni Kriza na binilisan ng scroll ng newsfeed sa screen ng cellphone niya. Kainis? Maasim ang mukhang binaba ni Kriza ang cellphone niya.
Naiinis siya sa artista kahit na wala namang dahilan. Correction, nagsiselos siya kahit na wala naman talagang silang label ni Nick. Makaligo na nga. 2 araw matapos na makita ni Kriza ang mga larawan ni Nick ng pakalat-kalat sa social media, pumunta ang lalaki sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Kababalik lang ng binata mula sa bakasyon. Pumesto ito sa paborito niyang spot kung saan marino na natatanaw ang kabuuan ni Kriza. Nakasuot ng dark blue shirt ang lalaki, iron gray na pantalon at itim na windbreaker. Mature at gwapo itong tingnan doon. Nakasandal lang sa upuan ng likod at mataman na nakikinig kay Kriza na sa mga sandaling iyon ay kumakanta. OMG, narito siya? Nakabalik na siya? Sigaw ng isipan ni Kriza na magawi sa pwesto nito ang kanyang mga mata. Malamang naririto na siya. Makikita mo ba siya kung wala pa, ha? Medyo nailang si Kriza pero hindi niya ay pinahalata na nagkunwaring walang pakialam sa presensya nito. Tinuloy niya lang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan dumating sa huling lyrics ng kanyang kanta. Nakakapaso para sa dalaga ang mga tingin na ibinibigay nito. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Hindi ko naman sinasadya ang mahalin kita. Patuloy na kanta ni Kriza sa chorus ng kanyang inawid habang nakatingin sa banda ni Nick. Kasalanan ko kung ano ang nadarama ay pag-ibig na tapat. Mapipigil ko ba kung talagang mahal kita? Hindi naman dapat tinitingin to na dalaga, pero di niya alam kung bakit feel niya ang kanta nang dahil sa lalaki na parabang sa kanya sinasabi ang mga salitang iyon. Pagkasara ng restaurant, naghanda na si Kriza na umuwi. Nang bumaba siya ng stage kanina, nakita niya wala na si Nick sa table nito, kaya naman naisip niya na umalis na ito na hindi man lang siya kinakausap. Medyo nakaramdam siya doon ng pagtatampo kahit alam niyang wala naman siyang karapatan. Isa pa pumunta ang lalaki doon bilang customer. Hindi siya nagsadya nito kaya hindi dapat siya magalit o kahit man lang magtampo sa lalaki. Sana man lang nag-hello siya sa akin, di ba? Para naman siyang others. Puno ng panghinayang ang boses na turan niya, halatang dismayado. Hindi ko siya formal na pinasasalamatan sa mga tulong niya sa akin nung nasa ospital ako. Ang daya naman. Nang lumabas siya sa restaurant para maghintay na masasakyan, ay nagulantang na lamang siya nang biglang tumigil sa harapan niya isang Golden Continental na sasakyan. Nakababa ang binata noon kung kaya naman, kitang-kita ng dalaga kung sinong nasa loob ng driver's seat, si Nick iyon. Biglang kumalabog ang puso niya sa pagkagulat. Hindi niya ito inaasahan. Ang buong akala niya tuluyan na tong umalis nang di man lang siya kinakausap saglit. Get in the car. Sandaling nag-alinlangan pa si Kriza kung susundin niya ba ang binata dahil kung makautos sa kanya, kala mo naman may namamagitan sa kanila. Gayunpaman, binuksan pa rin niya ang pintuan sa side ng passenger seat at tahimik na lumulan doon. Masyadong bongga at kapansin-pansin ang kotse ni Nick at ayaw ni Kriza na makaakit yun ng pansin sa mga taong naroon. Hindi lumilingon, binuhay ni Nick ang makina ng sasakyan. Naburo pa ang mga mata ni Kriza sa bintana nang hindi pa rin sila umalis kahit nakasakay na siya. Seatbelt. Walang buhay na utos ni Nick na ilang segundo niyang nilingon. Namula naman ang mukha ni Kriza at mabilis sinila ang seatbelt para sundin ang utos nito. Nakalimutan niya. Masyado kasi siyang na-overwhelm na naroon pa palang binata at hinihintay siya na matapos sa kanyang trabaho. Pagkatapos isuot yun, tumingin siya kay Nick. Naka-white polo shirt lang ito noon at pantalon. As usual, ang kanyang coat ay nakalagay sa likurang upuan ng kotse at nasulyapan ni Kriza ng saglit. Siyang lumingon. Ano sa tingin mo? Mas naging pogi ba ako ngayon? Medyo naging tanang skin ko, no? Saglit na nablangkong isipan ni Kriza habang lalo pang namula ang mukha sa tanong ng binata na animoy nagmamalaki. Tama naman to. Mas bagay nga ditong medyo moreno. Medyo. Huminto ang sasakyan ni Nick sa stoplight na maging kulay-pula yon. Lumingon siya kay Kriza habang hawak pa rin niya isang kamay ang manibela ng sasakyan. Di na kayanan ng dalagang kalabuan sa mga sinasabi nito na parang sobrang close sila pero sinagot naman niya upang wag tang mapahiya sa pagtatanong. At para gumaan at mabasag ang makapal na katahimikan, may nabuti ni Kriza na pag-usapan nila ang dati. Siya nga pala, Attorney Bentacourt. Salamat nung nakaraan, ha?
Nalimutan kong personal na magpasalamat sa naging pagsagip mo sa akin doon sa warehouse. Anong gusto mong gawin ko para masuklian ko ang kabutihan mo? Treat kita ng dinner at ako magbabayad. O ano? Hindi umimik si Nick. Sa reaksyon ng binata, marahang kinagat ni Kriza ang kanyang pang-ibabang labi. Baka naging mayabang sa sinabi niya dito. Baka ayaw niya nang nililibre siya. Dapat bumili na lang siya ng regalo o kahit anong maibibigay niya sa binata kapalit noon. At ang isipin iyon, hindi niya mapigilan na mapahiya. Wrong timing na naman yata siya eh. May hintuan ng bus dyan sa bandang unahan lang, Attorney Bentecourt. At sa mga oras ito, meron pa namang nabiyahing panggabing bus pa uwi sa amin. Sambit ni Kriza na medyo may alinlangan. Diyan mo lang ako ibaba. Magko-commute na lang ako papauwi. Malalim ang mga matang ilang segundo, nilingon ni Nick ang dalaga. Hindi mahulaan ni Kriza kung anong ibig niyang sabihin doon, lalo pa kung di niya naman yon isa sa tinig. Pwede mo ba akong samahan, Chris? Naguguluhan si Kriza kung anong ibig niyang sabihin. May pupuntahan ba siya ng gantong oras at kailangan niya ng kasama? Saan naman kaya yon? Samahan ka? Saan? Maratili ka sa tabi ko na ilan pang mga sandali, kapalit ng pasasalamat mo. Kuryoso nang isipan ni Kriza kung bakit nasabi ng abogado. Mukha yatang may gumugulo sa isipan nito at kailangan niya na makakasama. Yung tipong kahit di magsalita, alam niyang may kasama siya at syempre, dahil may utang na loob siya dito, tatanggi ba siya? Sige, maaga pa naman. Nagpatuloy sa pag-drive si Nick. Hanggang marating nila ang paanan ng bundok na di napansin ni Chris ang lumabas pala sila ng Manila. Wala na isang tao sa lugar na iyon, sila lang. Napag-isip ni Kriza na kung may planong masama sa kanya ang binata, wala siyang mahinga ng tulong. Agad niyang kinalma ang sarili. Di siya nito ipapahamak. Sinalba nga siya nito sa mga kidnappers sa palagay niya. Magagawa ba siya nitong ipahamak ng basta? Kumalma ka, Kriza. Huwag mo siyang pag-isipan na masama. Hindi niya yun gagawin. Sinundan ng mga mata ni Kriza ang sunod na ginawa ni Nick. Matapos buksan ang bintana ng sasakyan nito, kumuha siya ng stick ng sigarilyo. Sinindihan niyo at huminga na malalim matapos na humithit ng usok doon. Binaling na ng binata ang mga mata sa labas ng sasakyan at ilang minutong tumitig na siya sa madilim na kawalan. Nilagay niya ang kamay sa labas ng bintana upang doon mahulog ang abo noon. Pabalik-balik niya pa yung hinihit-hit. Malamig ang klima sa paanan ng bundok na iyon at dahil nakasuot lang siya ng palda, kung kaya't damang-dama ng dalaga ang lamig sa kanyang balat. Di nagtagal na mula ang ilong ng dalaga ng dahil sa lamig. Napansin niyo ni Nick na hindi nakaligtas sa mata niya. Mabilis niya kinuha ang coat na nasa likod ng sasakyan at nilagay sa kandungan nito. Isuot mo. Salamat. Bagyang nagningnig ang boses ni Kriza na wika iyon. Kinabahan si Kriza na makita niya na nagbago ang tingin pinupukol sa kanya ni Nick. May kutob siya na may hindi ito gagawing maganda sa kanya at natatakot siya na baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at pagpaubaya na lang sa binata na hindi niya dapat gawin. Di nagtagal nangyari na nga ang iniisip ni Kriza. Matapos na humithit ng sigarilyo at ibuga ang usok noon, itapon ng upos noon yumuko ang mukha ni Nick. Sinunggaban ng halik ang labi ng dalagang halatang nagulat sa biglaan niyang ginawa. Nanigas ang katawan ni Kriza pero di niya mapigilang gumante sa kakaibang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata matapos iyakap ang dalawang braso niya sa leeg ng abogado upang namnamin ang matamis sa sandaling iyon kahit paalam ng dalaga mali ang ginagawa nila. Patuloy silang naghalikan doon at tila pinapawi ang lamig ng hangin nagmumula sa mapunong bundok hanggang sa unti-unti silang nakalimot sa paligid nila. Nick? Mahinang usal ni Kriza upang kunin ang atensyon ng abogado. Tuho nito, bahagyang inilayo ang mukha para harapin si Kriza. Ilang sandali silang nagtitiga na dalawa. Ano ba tayo? Naburo ang mga mata ni Nick sa dalaga. Walang sila, pero gusto niyang angkinin ng buo ang katawan ng dalaga. Gusto niyang sabihin sa kanya na walang sila, pero po pwede naman na may mangyari. Agad na binawi ni Nick ang kanyang paningin kay Kriza na naghihintay ng kanyang magiging sagot sa tanong nito. Hindi niya rin alam kung ano nga ba sila, pero gusto niyang palaging nakikita ang dalaga. Ilang beses nga niyang naisip na mukhang nahihibang na siya dahil wala naman silang relasyon, pero nais niyang bakuran ang dalaga.
Bahagyang nilayo niya ang katawan sa likod ng upuan, sa likod ng sasakyan, at bahagyang pinikit ang mga mata. Sa tanawing yon mukhang pagod na pagod si Nick, na totoo naman. Pagod siya sa biyahe mula sa bakasyon at wala doon siya sa restaurant na pinagtatrabahuan agad ni Kriza, dumiretso. Daig niya pang boyfriend itong sabik na sabik makita ang dalaga mula sa malayang lugar. Mariing itinikom ni Kriza ang kanyang bibig habang ang kanyang mga matay hindi niya inaalis sa mukha ng abogado na nasa sapo na noo ang mga sandaling iyon at nakapikit. Noon lamang napagtanto ni Kriza ang nangitim na eyebag nito sa ilalim ng dalawa niyang mga mata. Halata kulang siya sa tulog ng ilang araw. Naisa sanang sabihin na, sige, party pa at bakasyon pa, kaso baka biglang masamain yon ng binata at magalit sa kanya. Bigla na lang siyang nakonsensya kung bakit tinanong niya pa ang abogado na halatang nakadagdag pa sa isipin nito. Di naman niya masisi ang sarili dahil palagi siya nitong hinahalikan ng biglaan. Hindi niya naman matandaan na may relasyon sila kung kaya normal nilang gawin iyon. Hindi rin naman sila magka-fling, literal na wala nga silang label, basta magkakilala. Masasabi niyang pareho silang stranger sa bawat isa. Pangalan lang ng bawat isa ang alam nila, yun lang. Minsan talaga hindi mapigilan ni Kriza ang bibig na magsalita ng kung ano-ano, pero deserve din naman niya sigurong malaman kung ano ba talaga sila para di siya magulat sa pagiging sweet nito. Attorney Bentacourt, I'm really sorry. Dinilat ni Nick ang kanyang pagod pa rin na mga mata na naging dahilan kung bakit naputo lang sasabihin pa sana ng dalaga. Ilang minuto siyang tinitigan ng binata, maya-maya nag-iwas na ito ng tingin. Pinanood niya kung paanong pinindot ni Nick ang button sa gilid ng upuan nito na hindi niya alam kung para saan iyon. Otomatikong bumukas ang bubong na sasakyan sa kanilang kinaroroonan at napalitan ng piraso ng madilim na asul na animo sa lamin kung saan malinaw na makikita ang kalangitan na punong-puno na maraming mga bituin ng gabing iyon. Dahil nasa paanan sila ng bundok at walang mga city lights na kontra sa liwanag nila, ang mga bituin sa kalangitan sa gabing iyon sobrang maliwanag at kitang-kita ang kinang ng bawat isa. Muli, umayos ng sandal ng likod si Nick sa upuan. Di nagsalita ang binata habang ang mga matay na natiling nakapako at nakatingala sa langit na para bang may malalim doong iniisip. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga. Attorney Bentacourt, muli, tangkang pagsasalita sana ni Kriza. Ngunit muling naputol yon nang bigla na lang siyang hilahin ng abogado, palapit sa kanyang dibdib at kinulong sa dalawang braso nito. Napasinghap doon si Kriza, gulantang napamulagat ang kanyang mga mata. Akmang papalagpasan ng dalaga, ngunit perasahan siyang pinasandal ni Nick sa kanyang isang balikat. Pilit na igipinagagaya ang kanyang ginagawa na nakatingin sa langit. Parang naglaho ng mga iniisip ni Kriza na lalo pang nagulo ng mga sandaling iyon nang maamoy niyang natural na pabango ni Nick, kakaiba sa lahat ng amoy na parang siya lamang ang may natatanging pabango doon. Nag-init na ang mukha doon ni Kriza. Hindi niya kasi lubos na ma-imagine ang itsura nilang dalawa ng abogado na magkasintahan lang ang gagawa ayon sa kanyang pananaw at wala silang relasyon na dalawa. Pwede ba na samahan mo ko dito ng ilang sandali? Tanong nito gamit ang paos na boses. Gustong tanggihan iyon ng dalaga. At ayayin na sana itong umuwi pero hindi niya na magawang makapagsalita pa dahil sa lapit nila sa bawat isa. Idagdag pa niya na may puresang humahatak sa kanya na pagbigyan ng kahilingang iyon ng binata. Umuukil-kil na naman sa isipan niya ang pagkakaroon dito ng utang na loob dahil sa iniligtas siya nito at sinamahan pa siya sa ospital hanggang sa maging okay noon. Hindi niya alam kung ugali ba talaga yon ng binata, ang maging mahusay umarte o talagang maawain lamang siya. Ngunit mukha naman tong di nagbibiro. Isa pa nakikita niya talaga ngayon ang pagod ng binata. Kung kaya naman di niya kayang tanggihan ng pakiusap nitong manatili siya sa tabi nito kahit sandali. Anong iniisip mo, Chris? Wala. Ilang beses na iling ni Kriza na hindi magawang makatingin kay Nick. Gusto mo na bang umuwi? Mariin ang ginawang pag-iling ni Kriza.
Ngunit di niya mapigilan ang sariling maguluhan sa ginagawa nila ni Nick ngayon. Lalo na muling yumakap na mahigpit ang dalawang braso ng binata sa katawan niya. Napabor naman ang ginagawa nito dahil sobra na siyang nilalamig kahit na may suot na coat ang binata. Lumawig pa ang makapal na katahimikan na bumabalot sa kanilang paligid. Wala nagtangkang magsalita sa kanila. Tayong maririnig lamang doon ay ang panaka-naka nilang hinga at balakas na pintig ng puso nilang dalawa na animo ay maingay na nagkakarera. Napakistot pa si Krisa na maramdaman niya ang mainit na hininga ni Nick sa gilid ng kanyang leeg. Magsisinungaling ang dalaga kung sasabihin niyang hindi siya noon naapektuhan at wala siyang kilig na nararamdaman. Idagdag pa ang kanilang pwesto ngayon kung saan mas sumigpit pa ang yakap ni Nick sa kanyang katawan. Nirunok ni Krisa ang pride niya na walang pakundangan na niyakap ng dalagang isang kamay niya sa bewang ni Nick na maliit na napangiti sa kawalan nang maramdaman iyon. Gusto na ng dalaga na suklian lang naman ang ginagawa nito sa kanya. Yun lamang naman ang tanging goal niya. Chris, nilalamig ka pa ba? Konti, tipid na sagot ni Krisa. Nahuminga pa na malalim para kalmahin ang tibok ng puso. Tumambol pa kasi ang tibok noon na animoy nais gibain ang loob ng dibdib niya. Bumilis din ang kanyang hinga na para ba siyang naghahabol dahil sa presensya ng binata. At kung anong itsura nilang dalawa na kung makikita ng ibang tao ay iisipin na may relasyon sila. Humigpit pa ang pagkakayakap ni Nick sa kanyang katawan upang sarinan niyon ng init ng katawan. Ayan, malamig pa ba? Wala na. Malapad na ngumiti si Nick at marahang pinikit ulit ang mga mata upang pakinggan ang tibok ng puso nila na parang musika sa kanyang pandinig na sumasabay sa katahimikan ng buong paligid. Ikaw, hindi ka ba naiilang, Attorney Dankworth? Nick, tawagin mo ko sa aking pangalan dahil mas masarap iyon pakinggan. Chris? Hiling nitong kinakagat ng labi ni Krisa. Dahil kilig na naman siya ng mga sandaling iyon. Di niya naranasan yon sa piling ni Alex dati. Yung parang may fireworks sa kanyang isipan na sumasabog at maraming lumilipad ng mga insekto o paru-paro sa kanyang kalamnan. At ngayong yakap siya ng abogado, damang-dama niya ito. Kung wala lang magiging problema sana sa pamilya ng binata, pipiliin niyang itapon ang sarili kay Nick para magkaroon sila ng relasyon? Kung nauna lang sana niyang makilala ito at makita bago nakilala ang kanyang ex-boyfriend ng kapatid nito, bagay na medyo nagbigay ng kakaibang kirot sa puso ni Krisa. Hindi sila po pwedeng dalawa. Maraming magiging hadlang sa kanila kung sakali na magkakaroon sila ng relasyon. At isa pa, ayaw niya na ipilit ang sarili dahil baka masabihan pa siya na ginagamit lamang niya ang binata para gantihan ang kanyang dating kasintahan. Iyon ang huling nasa isipan ni Krisa bago siya hilahin ng antok nang hindi niya namamalayan.